Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Proverbs chapter 4 verses 20 hanggang 21. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Pagiging matatag sa buhay. Isa po yan sa bunga ng pananampalataya. Ano po yung magiging matatag tayo sa buhay. At lagi niyo pong tatandaan, ang pananampalataya po natin ay laging sinusubok. Sabi po sa James chapter 1 verse 3, because you know the testing of your faith develops perseverance. Ngayon mapapansin niyo po sa 1 John chapter 2 verse 14, kinukomment ni Apostle John yung mga kabataan kasi sila yung malalakas dahil sa salita ng Diyos. Kaya pinaalala sa akin ng Panginoon yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verses 24 to 25. Ang sabi diyan ng Panginoon, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So, ibig sabihin, posible pala yung buhay na matatag at matibay. Sabi po sa Proverbs 24 verse 10, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Sa ibang salin po dyan, your faith is small. Dapat po, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, matatag po tayo. So ano ang sikreto? Kadalasan po tayong mga born-again Christian, pinagtatawanan tayo. Pagka sinasabi natin na ang ginawa ko lamang ay ganito, kumilos ang Panginoon. Ano po? Kasi hindi yan maisip ng ibang tao eh. Kaya yesterday, ang topic natin, sino yung mga taong naliwanagan talaga? Tayo po yun. Tayo mga namumuhay ng pananampalataya. Bagamat napakasimple lamang po ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ito, pinamumuhay. Kaya na-experience natin yung mga katotohanan ng pangako ng Diyos. Ang bumago po sa aking buhay ay ito pong Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Nung ako po ay masasakitin, naalala ko po nung ako'y na-born again, dala ng kahirapan, napakasikli ko po, napakapayat kong binata, Kaya lang one time, naalala ko po, meron po nga nagbigay sa amin ng scripture memory card, yung mga verses na nakasulat po sa mga cards na pwede mo po siyang sauluhin. At alam niyo po, ang unang-una kong nasa ulo ay yung pong 1 Peter chapter 2 verse 24, yung by His wounds you have been healed. At yung sinasabi sa Mark chapter 16 verse 17 na they shall lay hands on the sick and they will recover. Kaya alam niyo po, nung nabasa ko po yun, agad-agad po kinlaim ko ito sa aking buhay kasi nga po masasakitin ako at nilelay hands ko po yung bahagi ng katawan ko na laging may sakit. At minsan pag kami nakakakita sa akin, natatawa Kasi iniisip nila, parang nasisiraan ako ng ulo. Pero ginagawa ko lamang po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, naalala ko itong Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Sabi diyan kasi, there is life to those who find them. May buhay na darating doon sa mga taong nakasumpong ng salita ng Diyos. Kaya nakita ko po yung sarili ko unti-unti gumaling. Nakita ko po yung aking katawan, unti-unti po siyang nag-grow. Naging malakas. Kasi kailangan ko pong magtrabaho noon Kung hindi po ako magiging malakas, mahirapan po akong magtrabaho. And praise God, nakita ko na after a certain period of time, I am completely healed sa napakarami kong karamdaman. Kaya alam niyo po ang sikreto, keep them within your heart. Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 21, yung salita ng Diyos, ilagay mo lagi sa iyong puso. I-claim mo and then confess it. Kasi through confession, ang sabi ng Biblia, confession brings possession.
Ano po, lagi kong sinasabi noon, hindi ako masasakitin. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ako. Kaya yung katawan ko sumunod habang pinapakain ko ng salita ng Diyos yung aking espiritu. At nagkaroon ako ng confidence sa Word of God. Lagi kong sinasabi na I am strong. Ano po, lagi kong sinasabi na because of the Word of God, I am strong. Kaya totoo po yan. Dapat bold tayo. Kaya ang command ng Lord sa Biblia, be bold and be strong. Kasi we should act upon the Word of God. Isa lamang po yan sa mga testimony na naganap sa aking buhay. At na-witness ko po na every time I claim the Word of God, I confess the Word of God sa aking buhay, may nangyayari po sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa mga panalangin ko. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na there's life in the Word of God. Napakasimpleng prinsipyo. Kaya pinagtatawanan kami ng maraming tao, pero kami po yung tunay na naliwanagan na sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, makakasumpong kami ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya panalangin ko po, Panginoon, patuloy naming angkinin ang iyong mga pangako at i-confess namin ito. Magkaroon kami ng malalim na confidence sa iyong salita. Masasabi namin na ang iyong mga pangako ay totoo sa aming buhay. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.